Silong ng tulay ang nagsisilbing tahanan ng mag-iinang ito na natagpuan namin dito sa Nagcarlan, Laguna. At hindi namin inasahan na ganito ang madarat na namin. Dahil sa walang sariling lupa ay napilitan na ipagsiksikan ang kanilang sarili sa masikip at napakainit na ilalim ng tulay na ito. Pero bakit po naging sagot sa kahirapan yung pag-aasawa? Gawa po, mahirap lang po kami doon po eh. Kailangan ko po magtrabaho. Mag-ilang araw na. Ano po, 7 na po. Ang araw na pa. Paano kahapon? Umulan kahapon ah. Opo, umulan nga po. O, kamusta kayo dito? Nag-almusal na ba kayo, Ate Maylin? Tapos na po kanina. Ano ang kinain nyo? Ano lang po, nagkape lang. Pati ito mga bata? Hala. Wala pa lang sila kinain kahit lugaw. Wala po. Anong pakiramdam, Ate Maylin, na nakikita mo yung mga anak mo natutulog dito sa ganito? Mahirap, masakit din po, mahirap po. O ngayon, Ate Maylin, ano masasabi mo sa buhay? Mahirap po talaga. May plywood ba yun dyan? Man lang? Wala po, lupa po May yun. lupa, tapos sa kalagiling sako. Ang inihiga nila. May time bang hindi nagkain? May time bang hindi kumain? Opo, meron po. Paano ito mga bata? Umiiyak ba? Hindi naman. Parang nasasanay na rin po sila. Alright guys, kamusta kayong lahat? Muli, nagpapasalamat ang team sa lahat ng patuloy na nanonood po at sumusuporta at nagmamahal sa team namin. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang pasasalamat. At for today's video guys, ay nandito ang Team Marcos sa Nagcarlan, Laguna. Dahil meron po sa ating nilalapit dito. At susubukan po natin kung ano yung maitutulong natin sa pamilya na to. Pero base po sa nakita ko sa picture na sinend sa atin, mukhang kailangan nila guys ng tulong. Pero syempre malalaman natin yan kapag nakausap na po natin sila. Kaya tara po, may sinusundan kami dito na magsasama sa amin doon sa mismong location. Hindi kami sigurado kung gaano pa kalayo ito mabiyahin namin, pero yun, update na lang tayo pagdating natin doon sa mismong location po. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman namin ngayon. Kung bakit? Dahil ngayon lamang kami makakarating dito sa lugar na ito. At pangalawa, kinakabahan kami dahil hindi namin alam ang darat na namin sa lugar na aming pupuntahan. Dito na tayo guys. Matapos yung halos magtatatlong oras na naging biyahe natin mula Candelaria, dito na tayo sa tinutukoy nila na tinitirhan. Oy, buit naman! Dito na tayo guys. Bali yung tinutukoy kasi nila, nakatira daw ay dito sa mismong tulay na ito ang kinatatayuan natin. Nandiyan daw sila sa ilalim. Kaya tara, tingnan natin. Saan ba pwede naman? Dito? Pwede? Ayun nga. At pagbaba ko nga dito sa tulay ay ito na agad ang bumungad sa akin. Mga gamit na kalat-kalat at higaan na nanggaling lamang sa iba't ibang klase ng sako. Ay, dito sila nakatira pala? Wala, grabe. Ilalaw. Paano siya dito nakakatulog? Anong latag nila dyan? Sako. Dami na. Ano ito, mga damit nila? Ba't nasa ganito? Ay, grabe. Paano kaya sila dito umulan kagabi? Walang maayos na lutuan at wala ring maayos na mga gamit ang nakikita ko dito sa nagsisilbing tahanan ng inilapit sa atin na isang pamilya. At hindi rin naman nagtagal ang pag-antay namin dito ay dumating na rin
ang mag-iina. Yet another close call from my eyes. So, papasok ako, te, ha? Okay lang. Pwede ba ako umupo? Opo, sige po. Ay. Ay, grabe. Ate, lagay mo po itong microphone dyan. So, bago naman tayo nag-start, nagpaalam tayo sa kanila kung willing ba sila na makapag-vlog tayo. Sabi ni ate, okay naman daw. Ano po palang pangalan mo? Maylin po. Maylin Herona po. Ate Maylin. Ate Maylin, ilang taong ka na? 24. Bata pa si Ate Maylin. Opo. Ito mga anak mo to. Apo. Bali, ilan pang anak nyo? 5 po. 5 na agad. Parang magkakasunod sila ng Opo. ng edad. Wala namang magkasabay dyan ng taon. Wala. Wala naman. Wala naman. Sinong kabunsuhan? Ito. Ito, anong pangalan niya? John Carl po. Jan Carl. Okay. Grabe, ngayon lang ako sa totoo lang ngayon lang ako naka-experience sa may mapuntahan na nakatira sa ganito. Although may mga napapanood ako sa TV, pero yung mapuntahan ko mismo, ngayon pa lang. Bakit kayo napunta dito sa ganitong sitwasyon? Gawa pong giniba na po yung bahay namin po. Gawang may magbabahay na po sila doon. Kailangan na nila ng... Ay, bakit? Ano ba ang dati nyo tinitirhan? Saan ba? Diyan po. Pero pinalis na po kami. Ibig sabihin, hindi nyo sariling lupa. Hindi po. Nakikitira lang kayo doon. Anong bahay nyo itinirik doon sa pinahiram sa inyo dati? Ano lang po. Simentado ba? Hindi po. O, Ano lang. Kawayan lang po. gawa sa kawayan. Apo. Ba't aga mo naman ilang taong ka lang nagkaanak? 15 po. 15? Pang ilang ka sa magkakapatid sa inyo? Bunso po. Bunso ka? Ba't napaagang Kaya pag-aasawa? nga po. Sa kahirapan po. Bakit? Mahirap po dun sa Masbate po. Taga Masbate ka? Taga rito po O asawa. yung mama niyan, taga Masbate? Bakit? Ang layo ng narating mo? Taga rito po ang asawa ko po. Okay. So, hindi naman kita ginajudge ate. Ano ulit? Maylin. Maylin, ate Maylin, di po kita ginajudge, ano? Pero bakit po naging sagot sa kahirapan yung pag-aasawa? Gawa po mahirap lang po kami doon po eh. Kailangan ko po magtrabaho. Okay. Then pagtrabaho mo, doon mo nakilala yung asawa mo. doon po. Ibig sabihin mula Masbate, lumuwas ka papunta ng Maynila po. Maynila. Anong trabaho mo pinasukan? Kasambahay lang po. Okay, kasambahay. Nung nagtrabaho ka doon, anong trabaho ng mister mo? Ano po, sa Kalapati po. Kalapati, ikaw. Kasambahay, sa Kasambahay Kalapati. po, opo. Ang mister mo ilang taon na? 34 po. 34. Ito, anak mo din to, no? Ito, Opo. pangilan to? Panganay po yan. Pangana, ito nag-bless sa akin Pangalawa. kanina eh. Siya lang babae? Opo. Malika dito, tabi ka sa akin. Tabi tayo, lika. Ayun, mabait ako. Di ba yan yung napapanood? Anong pangalan mo ulit? Ano pang... Trisha May. Ha? Trisha May. Trisha May, si Trisha May. Grabe. So may ilang ano na po kayo dito? Mag-ilang araw na. Ano po, 7 na po. Ang araw na pa. Paano kahapon? Umulan kahapon ah. Opo, umulan nga po. O, kamusta kayo Naampias, dito? Naampias. Bakit wala na ba kayo ibang choice at dito na lang kayo napunta? Wala na po talaga. Grabe. Paano yung mga anak mo? Nakatulog sila dyan? Oo, nung yung mga anak mo, natutulog sila dito. Pagkat akin na yan. Yan. Pagkat. Huwag mo na kayo maingay ha. Wala mo na maingay. Wala mo na mag-isalita ha. Ngayon, anong oras na ba? Anong oras na? Pagpalikot. Nag-almusal na ba kayo ate Maylin? Tapos na po kanina. Ano ang kinain nyo? Ano lang po, nagkape lang. Pati ito mga bata? Wala. Wala ka lang sila kinain kahit lugaw. Wala po. Kanin lang. Ay ano lang, kape lang. Pag umaga lang po kasi. Pag umaga, kape na lang kayo. Wala man lang iba. Wala po. So ngayon, tanghalian. May nakaready na bang pang tanghalian? Wala pa po, mamaya po. Wala.
Ibig sabihin ikaw, ang ginagawa mo ngayon, mag-alaga nitong mga bata. Opo, ganun na po. Ang mister mo, Nangangalakal po siya. ng Puso po. Puso. grabe. Kasi naman, malayo ba ka mag-anak ng mga mister mo dito? Nandyan lang din po sana sa Yambo. O bakit sa kanila, wala ba kayo ibang pwedeng matuluyan? Wala rin po. Kanya may pamilya din po silang. Grabe sitwasyon nyo dito, Ate Maylin. Oh. Ang buti sana kung wala kang maliliit na anak. Okay lang, pero ang liliit pa nito mga to. Oh. Anong plano nyo? Ang plano po namin nung magpatayo nga po sana ng bahay. Oo. Kasi may binili naman po ng yung aking biyanan. May hinuhulog-hulugan. Opo. Parang balita ko, hinuhulog-hulugan daw. O paano kayo magkakapagpatayo? Kaya nga po. Magkano lang kinikita ng asawa mo siguro sa ng puso? Kakaunti lang po. Ito yan. Ikaw ba, Ate Maylin, ay nagrebelde sa inyo noon? Hindi naman. Talagang ginusto mo Opo. lang magtrabaho? Bakit naman po masyadong parang sunod-sunod sila? Ay, hindi ko rin po alam. Bakit walang family planning? Wala po. Ngayon lang po nagka-ano. Ngayon may Family planning may family po. planning ka nang ginagamit. Anong pakiramdam, Ate Maylin, na nakikita mo yung mga anak mo natutulog dito sa ganito? Mahirap. Masakit din po. Mahirap po. Nag-aaral ba itong mga anak mo na ito? Yung dalawa po. Sino lang? Itong, tsaka yun. Itong iba hindi pa kasi maliliit Hindi pa po. Gawang wala pa po silang birth certificate. Pero itong dalawang nag-aaral meron. May tsura itong mga anak mo. Anong pangalan nitong isa? Prince Derek. Renz? Prince Derek po. Renz Derek? Ito nga, anong pangalan niya ulit? Ano pangalan mo ba? Ano ulit Tricia. pangalan mo? Tricia? Tricia, Tricia May. ikaw yung pumapasok? Pumapasok ka sa school? Okay lang sa'yo sa ganito kayo nakatira? Ha? Tricia, Ano pa? sagot. Sagot. Ano, okay lang ba sa'yo nasa ganito kayo? Ha? Hindi. Mahihain si Tricia. Ayan. Ano po itong mga nasa gilid ko na ito na damit? Mga damit po. Hindi pa nagagamit. Hindi pa yan gamit? Na ano, labahan. Isusunugin na po. Bakit? Ba't susunugin? Hindi na po ano. Hindi na kayo laban. Bakit? Masyado marami na. Saan galing itong mga damit na ito? Yung amin po yan. Ha? Binili nyo ba yan? Binigay? Bigay-bigay lang po. Bigay-bigay lang. Sayang naman, ba't nyo susunugin? Marami ba kayong damit? Marami nga. Ha? Kaunti lang po. Kaso lang ano. Hindi na kaya labahan. Bakit naman? Hindi ba kaya dahil sa alaga o ano? Wala po mag-aalaga ng ano. Malayo po kasi ang labahan dito. Saan pa? Doon pa po, Sanog po. Wala bang tubig dito malapit? Wala. Mahina po ang tubig dito. Paano kayo maglalaba kung nandun ganun kalayo? Inihatid po ko ng aking asawa doon sa ano, Sanog. Dapat ate ano, kahit pa paano sana naglilinis kayo sa tinitiran nyo. Kasi ganito na nga po yung tinitiran natin, tapos ganito pa po tayo kagulo. Ganito pa tayo kakalat. Sa totoo lang, mahirap po itong sitwasyon nyo, Ate Maylin.
na nasa ganito po kayo, lalo yung mga anak ang ganyang kalaki. Tapos wala kang, hindi ka makapagtrabaho pa sigurado dahil maliliit pa yung mga anak mo. So si mister mo naman, puso lang ng saging yung hanap buhay. Gasino lang, magkano kinikita ni mister mo dun? Nasa 300 lang po. Araw-araw ba yan? Hindi po. O paano kung walang ano? Anong ginagawa niya kapag wala siyang kalakal? Binibigyan naman po kami ng biyanan ko po, pero hindi po talaga sapat. O ngayon, Ate Maylin, ano masasabi mo sa buhay? Mahirap po talaga. Nung nagkaasawa at anak ka ba, naalis ka ba sa hirap na kagaya ng dinanas mo sa Masbate? O hindi? Hindi po. Hindi naman kita, Ate Maylin, inaano kasi blessing po yung mga bata ay. Kaso nga lang, masyado kang parang maaga na nag-anak 15 years old. So ngayon 24 ka lang, may 5 ka na kaagad na anak. Ito ibig sabihin, halos taon lang yung mga pagitan nito mga to. Ito ho, taon. Halos isang taon lang. Opo, tsaka ito po. Yung isa lang po ang ano. May plano pa ba kayong dagdagan yung mga anak nyo? Hindi na po. Mahirap ang buhay. Bakit, Ate Maylin, kung sakaling uuwi kayo sa Capiz, mas mahirap ba o ano? Mahirap po talaga doon. Bali, mas mahirap dito sa kalagayan nyo o doon? Eh, doon naman po ano naman po doon. Kahit pa paano makakain ka naman po doon. Oo. Tsaka nandun ang mga kamag-anak mo. Ilan ba kayo magkakapatid? 6 po. Oo, marami pala kayo. Buhay pa ba ang mga magulang mo? Ano na lang po, papa na lang po. Wala na po kong nanay. Hindi ba kayo nag-uusap ng mister mo tungkol doon? Yun nga po, sinabi ko sa kanya. Ano sabi mo? Ayaw niya po umalis dito sa sa lugar nila. Kung ganito naman po yung sitwasyon po Kaya nga ninyo, po. baka mas mainam siguro kung nasa Capiz kayo. Baka mas maganda pa maging buhay nyo. Uy, ikabi mo. Ikabi mo. Ano ba ang hanap buhay sa inyo? Pangunahing hanap buhay? Parang ganito rin po, yung magtatapas din po ng niyog. Ganun. Ganun din. Magtatabas. Grabe guys. Sa totoo lang, sabi ko nga, nung nakita ko yung picture, sabi ko ngayon lang ako makakapunta sa ganitong sitwasyon ng pamilya. Kaya sabi ko, unahin natin, puntahan natin sila. Marami kaming nakalinap ngayon, pero sabi ko unahin natin sila kasi sa nakikita kong sitwasyon nila sa ilalim ng tulay. Tapos nakita ko pa may mga bata na ganito. Sabi ko naawa ko sa mga bata. Kasi kaliliit pa nito. Tapos sa ganitong sitwasyon na kaagad, ang hinihiga nila guys. Saan galing tong hinihiga nyo? Diyan lang po, bigay-bigay lang po ng ano. Oh, itong mga hiniga nila guys, para mga sako-sako lang ito. So ito ay, may plywood ba yun dyan? Man lang? Wala po. Lupa po Grabe, yun. lupa, tapos sa kalagaling sako. Ang hinihiga nila. Ate Maylin, may tatanong lang ako sa iyo, sana masagot mo. Ano po yung natutunan mo sa naging buhay mo ngayon? Ano yung may babahagi mo sa amin? Babahagi ko lang. Mahirap po talaga pinagdaanan ko po sa ngayon po. Ay, ito, gawa pong 5 pa po talaga ang anak ko. Mahirap po. Hindi po ako makapagtrabaho ng Ate Maylin, ano yung madalas na inuulam mo kapag kumakain kayo? Simula nung napunta ko. Sardinas po. Sardinas pong ulam. May time bang hindi nagkain? May time bang hindi kumain? Opo, meron po. Paano ito mga bata? Umiiyak ba? Hindi naman. Parang nasasanay na rin po sila. Wala. Punta ka na, Papa. Sige, punta muna doon sa papa mo. Ibigay mo muna to kay Papa. Mabilis. Nandun sa taas. Sige, samahan mo muna para makakapag si mama mo na maayos. Punta ka natin. Makad. 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 Doon kay Papa mo. Mauntog kayo. Doon ka daan. Tawagin mo si Papa mo.
Ngayon po ba, Ate Maylin, masabi mo po bang kayo po ba ay matured na sa pagpapamilya? Yun po. Matured naman kayo sa pagpapamilya. Si Mr. mo ganun din? Opo, ganun. Paano kung magpapatuloy po, Ate Maylin, yung ganitong sitwasyon? Kaya nyo bang tumagal? Hindi ganun po ay. Paano ang ilaw nyo dito pag gabi? Wala nga po. Kandila lang po. Kandila. Hindi, wag yan. Grabe, oo nga. Yung yata yung inulam nila, sardinas. Ilang sardinas inulam nyo kapag sardinas ang ulam? Dalawa rin. Dalawa, hati-hati na lang kayo dun. Ate Maylin, ano pag-uusapan niyo bukod sa sinabi mong gusto mong umuwi ng Capiz? Ano pa iba na pag-uusapan niyo ng asawa niyo? Ano yung nagiging plano niyo? Sabi niya po sa akin, yung pag may tumulong nga daw po, gusto daw po niya na magkameron pong bahay nga daw. Ang balak po sana namin, uuwi po sana kami ng Masbate. Gawa pong hinahabol ko po talaga yung pasukan sa school. Ang sabi naman ng biyanan ko, mag-antay-antay lang kasi baka may tumulong sa inyo. Pero kung ikaw, mas pipiliin mo umuwi ng Masbate? Iniisip ko rin po kasi po, wala naman po akong trabaho dun sa Masbate. Pero kahit pa paano, hindi yung mga relatives mo. Po. Gusto mo ba umuwi? Gusto ko po kasi kasama ko po lahat ng mga bata po. Pero ayaw po ng aking asawa. Kasi parang nakikita ko lang baka mas okay kayo doon kung nandoon kayo. Pero yun nga, syempre kayo naman po ang magdidesisyon yan na mag-asawa kung ano yung plano nyo talaga sa buhay. Ganito po, Ate Maylin, kaya po kami dito pumunta sa iyo para makita ko nga po yung sitwasyon nyo. Tapos matingnan ko po itong mga anak mo, kayo. And then isa po sa pwede ko sa inyong may offer sa ngayon na baka po pwede nyo mapag-usapan ni Mr. mo yung pinakang magandang maging plano nyo sa buhay, ha? Kasi parang nakikita ko naguguluhan pa po kayo ay. So ngayon, pag-usapan nyo po ng mabuti. Ano ba talaga yung plano natin sa buhay? Kaya ba talaga nating i-survive kung nandito tayo? Kung hindi, di baka i-try natin sa Masbate kasi baka mamaya may opportunity sa atin nag-aantay doon, di ba? Pwede nyo pag-usapan po ng ganun. Bata ka pa po, Ate Maylin, 24 ka lang. Pati si Mr. mo, 32, 34? Opo. O 34 lang yung si Mr. mo. Batang-bata pa kayo. Pero wala ka naman pong pinagsisisihan sa pinasok mo po. Wala naman. Wala naman. Kakayanin ano? Opo, kakayan. Kasi nandito na eh. So si Mr. niya kasi nagtatrabaho sila. So, ano ginagawa niya? Nangangalakal. Nangangalakal. So hindi ko na balahin si Mr. niya. Para nang sa ganun ay kumita ng mas maayos ngayong araw. Kaya sabi ko wag na natin munang abalahin. So bali nalaman ko lang na kaninong tatay yung nagsama sa amin. Tatay niya po. Tatay niya. So sa kanya ko kasi nalaman na siya mismong sila. Wala Opo. silang sariling tahanan. Wala rin po. Na mismo ang magulang ng asawa mo ay nakikitira lang sa ngayon sa isang parang resort. Opo. Parang bantay, ganyan. Patira. Opo. Okay, sige. Sana Ate Maylin, kahit pa paano, habang nasa ganito po kayong sitwasyon, sana mag-ano kayo, kunting linis po kayo kasi baka magkasakit ng mga anak mo. Lalo na dapat nga, hindi kayo umigas sa ganito. Wala bang mahihingian muna dyan ng plywood, ganyan? Wala po. Wala? Wala po. Wala ba ditong ano? Wala ba ditong paupahan? Na bahay? Meron naman po. Saan? Para meron dyan po sa ano. Saan dyan meron? Alam po yun ang biyanan ko pong babae. Malayo? Malapit lang? Malapit lang po ata. Malapit lang.
Sige po, kung may paupahan po ngayon, siguro magkano kaya ang renta? Hindi ko lang po. Wala kang idea. Wala. Ako ngayon, mamaya pagkatapos natin dito, samahan ako ng papa ni ha? Apo. Tapos kakausapin ko doon sa paupahan. Baka pa pwedeng lumipat muna kayo. Kasi kawawa po itong mga bata. Gagawin po ito ng team namin kasi itong mga anak mo nga. Ha? Apo, sir. So, para kahit paano kung okay, di mamaya pong hapon, o mamaya pagtaas ng trabaho ni mister mo, maglipat muna kayo doon. Hindi po na nasa ganito kayo. Ha? Sige po. Okay. Sige, pero sa ngayon, bibigyan ka tayong pandagdag muna sa panggastos niyo, ha? Yung wallet ko. Saan na palagay yung wallet ko, Mak? Hawakan mo po ito, Ate Maylin. Ha? Thank you po. Tapos tutulungan ko kayo makalipat ng apartment muna pang samantala, ha? Sige. Tapos, para kahit paano po, makatulog po ng maayos itong mga anak mo. Pero yung mga gamit nyo, ayusin nyo po sana, no? Kung sakali makalipat kayo, wag naman sana ganito kakalat po, ano? Apo. Sige po, ano pa po bang may itutulong namin sa inyo? Hindi ganun na lang din po. Gusto nyo lang kahit paano may matirahan na maayos. Apo, yun lang po. Huwag lang sa ganito. Okay, so sige. Ngayon, gagawin natin, mag-asikaso kayo ng pagkain nyo, ha? Apo. Pakainin mo naman ng maayos itong mga anak mo kahit paano. Tapos kami, sasamahan ako ni papa mo dun sa apartment na alam nila. Ha? Kausapin namin para makalipat kayo mamaya hapon. Okay? Sige po. Sige, tara. Ay.